Pinag-aaralan na ng COMELEC ang posibilidad na humingi ng paglilinaw sa Korte Suprema kaugnay ng bagong desisyon nito na hindi maaaring palitan ng natalong kandidato ang nanalong opisyal na nadiskwalipika. Ayon sa COMELEC, malaki ang magiging epekto nito sa mga kasong hawak nila ngayon. Naritong balita ni Margot Gonzalez. Sa 37 pahinang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Dato Pax Ali Mangudadato versus COMELEC, iginit ang kataas-asang hukuman na hindi maaring maupo sa posisyon ang natalong kandidato kahit madiskwalipika o magkansela ang Certificate of Candidacy ng nanalo. Sa halip, dapat ang kapalit ay manggaling sa proseso ng succession. Nilinaw ng SC na walang umiiral na batas na nagbibigay karapatan sa second placer para maupo bilang opisyal sa lokal na posisyon. Dahil dito, gusto ng COMELEC na humingi ng paglilinaw sa SC dahil mabigat umano ang implikasyong dala ng bagong doktrina. Ayon sa poll body, may mga naon na silang desisyon kung saan ang second placer ang ipinanoklamang panalo matapos madiskwalipika ang leading candidate. Kaya't pinag-iisipan ng COMELEC ang paghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo may kinakailangan po tayong maliwanagan at mas maayos pa natin na maintindihan yung bagay na binabaliwala na po yung doktrina ng second placer na ibig sabihin yung Halosos versus COMELEC na nagsasabi na sa isang petisyon to cancel candidacy kung sakaling yan ay mailabas pagkatapos ng eleksyon at yung mismong kinakancel ng candidacy yung nanalo, ang makakaupo ay second placer. Ngayon po, ang sinasabi ng ating kataas-tasang hukuman, whether disqualification o cancellation ng candidacy, wala nang pagkakaiba. Basta ang uupo, succession sa local position. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national position, bagamat may diskusyon ang Korte Suprema doon. Aminin po namin, nagulat kami sa decision sapagkat abandonment po yon ng isang doktrina. Bagamat, nangyayari po yan. Dahil sa bagong desisyon ng SC, kailangan din daw pag-isipan ng COMELEC kung ilalabas na ba nila ang desisyon sa iba pang disqualification cases o hihintayin muna ang magiging tugon ng korte sa kanilang MR. Magkakaroon sila ng pagpupulong ukol dito. Dapat bang itago muna namin, huwag na muna namin ilabas at hintayin na lang na maging final and executory yung desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. So again, subject pa naman po yan sa motion for reconsideration. Sa kaso ng pagkansela ng COC ng nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila na si Joey Chua Uy, posible umanong hindi tumasaklaw ng bagong doktrina. Kung magiging pinal ang diskwalifikasyon ni Uy at may patutupad ang second placer rule, si Benny Abante na siyang pumangalawa sa botohan ang maaring umupo. Pagka po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local officials. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Subalit ayaw natin pangunahan po yon kasi nga po gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapail pa ng motion for reconsideration. Matatandang bukod kay Uy, ipinawalang bisa rin ng COMELEC Bank ang proklamasyon ng nanalong mayor ng Silang Cavite na si Calvin Anarna, bunsod ang perpetual disqualification mula sa ombudsman. Kung hindi maring palitan ng second placer, ang susunod sa kanya sa posisyon ay ang nanalong vice mayor alinsunod sa patakaran ng succession. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNA News.